Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sport Zone. Sa naman ka edisyon para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Kining inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong aga, masako subong no ang mga athletes naton sa tagsa ka hampang nga ginatutukan nila kag way gid kita na paslaw mangod sang ilang performance. Samtang diri naman sa Western Visayas, amat-amat na nga nag-ilinabot ang mga athletes sa Pasig City para sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet. Hindi mag-umpisa na sa masunod nga semana. Importante nga makaabot sila temprano para maka-practice sila, check nilang venue, feel nila ang hampang na dito sa Pasig City. Mga kabinan, sa aton nga pagpangalagad ang chances ng Pilipinas sa World Cup masiling naton nga nagdulom matapos nga ginlutos sang Uzbekistan ang Bangladesh sa hampang sa Group B match sa 2026 AFC Women's Asian Cup sa Perth, Australia. So istoryahan tayo na no nga ang medyo nagdulom-dulom ang chances sang Pilipinas sa World Cup mga kabyanan. Women's football team naton ining Pilipinas. Samtang si EJ Obiena nagligad gold subong sa naman ka madinalagon nga tournament. Ang ginpasakupan ni EJ sa bago lang natapos nga ISTAF Indoor Tournament sa Berlin, Germany. Samtang ang Pinoy pool star nga si Johan Chua nakuha ang kadalagan sa Pattaya Open Pool Championship sa Thailand. Good news naman no para sa Filipina tennis sensation
nga si Alex Ayala. Matapos kati sulod na siya sa round of 16 sa 2026 BNP Paribas Open. Ang 20 anyos nga Filipina na-dominate ang hampang sang nag-retire. Kumbaga nag-untat hampang, no? Ang kasumpong niya after 55 minutes ang hampang. Wala lang ma-disclose, no? Ang health issue. Pati ginkakibot sang mga fans. Nag-untat sa paghampang ining si Indian Wells. Naripagid, maayo nga balita para sa mga fans ng Boston Celtics sa NBA after 298 days. Masobra pulo ka bulan na way magkahampang. Jason Tatum is back. Madinalagon, no, nga nakabalik si Boston Celtics superstar Jason Tatum sa NBA matapos ang binulan niya nga pagpaayo from a ruptured Achilles injury. Inlutos ang Eastern Conference powerhouse ang Dallas Mavericks. Iti ano ba lang feeling ni Jason na sila kabulan way kakahampang. Ang ang challenge diri, no, sa mga athletes nga maka-eksperyensya sini ang binulan nga hindi sila kahampang, nagalantaw lang sila sang team nila na daw dumaano ni sila nga maghampang. Eagerness nila nga makabalik dayon sa hardcourt. Nadumduman ko ni isang una high school kita mga 2007. January 2007 nagpaidalom kita sa appendectomy. Pila na lang to kadlaw malupok na tong appendix ta. Operahan kita after sang sang surgery. Ang una ko gid pamangkot sa doktor. Dok, ano ko kadugay makahampang liwat? San o naman ako makabalik hampang? Amuna nga ang mga amuni nga athletes hindi ni basta-basta ang ilang toughness. Iti at some point sa imong pagpaayo pinsaran mo dira ang kadamo nga bagay. Kung gani sa lantok bulan, 4 ka semana do dumaano ka nang hindi ka kakapot sang bulan dira. Gani hindi ka pwede ka pamugat Hindi ka pwede ka pamersa. Kay kung hindi ka magsunod sa imong doktor, posible ka magka-hernia. Mo to mga 4 weeks. Ano ko tandaan ko kumbaga 4 weeks. So, mga Feb 14. Pagka Feb 14 yan, nagbalik ko yung basket. So, muna, no, si Jason Tatum, siguro the earlier na makabalik siya, the better. Propisar nga inactive siya for pila ka bulan sa regular season. Sulod dayon si Tatum sa starting lineup. Grabe gid ang cheers and crowd kay Jason kag sa team, no? Pero makita mo gid ang sluggish start ni Tatum. First 6 field goal attempts niya way siya makapasulod, no? Isa pa gid ka air ball. And a dunk nga wala magsulod. Siyempre tagaan siya na isang pila ka minutos nga maghampang kag tigin pagwa man siya tagaan siya sang gamay nga nga encouragement from coach Joe Mazzulla. Pagka midway sang second quarter reinsert ini siya sa hampang dito na sunod-sunod na dayon. Sa 27 minutes niya nga hampang, 15 points,
Almost triple-double siya, no? 15 points, 12 rebounds, kag 7 assists. Pero suno sa ila head coach, ang management nag-observe sa gihapon sang istrikto nga playing time restriction para kay Tatum. Pero dugay pa ina. Nadumduman ko ni isang, I believe natanaw, no, sang pila ka mga fans dira ni Michael Jordan ang Last Dance. May playing time restriction man siya. Ang bago pa lang to siya, pila pa lang to siya katuig nga players ng Chicago Bulls. Kagti siya gito ang isan nga bataon pa siya, pero siya na nagadala sang team. Fortunately na-injured siya. Kag ang crucial tong mga games nga wala siya maghampang kay nagalagas sila nga makasulod sa playoffs. Eventually may pilaman ka mga negosasyon sa tunga sang management ngati ang iban nga players na pag sila hindi maghampang, hindi na siya maghampang. Pero siya, kung ano man ang tsansa niya nga maghampang, inakuha niya gid. May goal siya eh. Ang goal niya is magdaog. Balaan niya ang value niya sa team. So, amo man ni si Jason Tatum. Amo na nga happy gid ang mga fans ng Boston Celtics, no? Sa pagbalik sang ila star player, ang katandem ni Jaylen Brown. Dua ka J, no? Sang Boston Celtics. Pero a really good step suno sa iya na makabalik hampang. Best of luck kay Jason Tatum, no? Sa pagbalik niya sa NBA. 18 minutos magaligid sa takna ng alas G sa aga sa aton nga pagbalik. Storyahan ta ining kadalagaan ni Alex Ayala sa 2026 BNP Paribas Open. Magabalik lang ang programa Sports Zone. Ang pagsaulog sa National Women's Month nagugat sa pagkilala sa International Women's Day sa 8 sang Marso. Isa ini ka makasaysayan nga hilikoton nga nag-umpisa sa pagpaningwa sang pag-organisa sang kababainhan sa unang nga bahin sang 20th century. Sang 1909 tubtob 1911, ang mga nagatrabaho nga kababainhan sa Estados Unidos nagtingob sa idalom sang National Women's Trade Union League kag iban pa nga grupo ang nagprotesta batok sa manubong nga sweldo, kakulang sang proteksyon sa kasuguan kag hindi maayo nga kondisyon sa pag-obra. Ang mga demonstrasyon sabat sa trahedya sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sang March 1911 sa New York City nga nagkuha sang kabuhi sang masobra 140 nga trabahador nga babayi, ilabi na ang Italian, kag Jewish immigrants. Ang mga sunod nga pagsaulog sa International Women's Day nagdala sang makahaladlok ng mga kondisyon sa pagtrabaho kag hindi patas nga mga labor practice nga nagresulta sa kalalatan. Sa Europe, si Clara Zetkin, kag ang Socialist Women's International nag-advocate para ang 8 sang Marso kilalahon bilang International Women's Day, tuig-tuig nga ginaselebrar ang mga trabahador nga kababainhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagselebrar nagmarka sa mga makasaysayan nga hilikoton, nalakip diri ang paghatag inspirasyon sa kabilugan nga welga nga nagumpisa ang Russian Revolution sa St. Petersburg sang 1917. Kung sa diin, napulo kalibo nga mga women textile workers nagpahayag sang ila concerns. Ang International Women's Day nakakuha sang opisyal nga pagkilala sang United Nations bilang isa ka adlaw para sa ulugon ang mga kontribusyon sa kababainhan sa sosyedad sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, ang selebrasyon sa National Women's Month nangin isa ka plataporma agutatagan pagtamo ang mga nahimo sang kababainan kag asikasuhon ang padayon kag gatuhaw nga mga isyu nga may kaangtanan sa paghatag gahom sa kababainhan kag gender balance. Ang focus mo sa mga konkreto nga aktibidad nga nakalinya sa nasyonal kag internasyonal nga paghilisugod
nasulod diri ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kag Beijing Platform for Action, ang Philippine Plan for Gender Responsive Development 1995-2025, ang Framework Plan para sa Kababainhan kag ang Sustainable Development Goals. Ang Proclamation Number 224 Series of 1988 declaring the first week of March of every year as Women's Week and March 8, 1988 and every year thereafter as Women's Rights and International Peace Day, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino sang March 1, 1988 nga ginanapabakod ang pag-isa sa United Nations kag ginakilala ang mga kontribusyon sa mga Filipinas sa ila pagpakigbaka para sa nasyonal nga kahilwayan, civil liberties, equality, kag human rights. Ang Proclamation Number 227, Series 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month, ginpirmahan ni Presidente Aquino sa March 17, 1988. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Cooking, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Was, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang rehiyon karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o NDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital,
wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 29 minutos makaligat sa takna ng alas 10 sa aga para yung kamong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sport Zone. Mga kabyanan, 2 weeks lang ang kinahanglan ni Alex Ayala para ma-figure out ang hampang ni Coco Gauff. Si Coco Gauff, mga kabyanan, amo ni ang naging kasumpong ni Alex Ayala sa 2026 BNP Paribas Open na
Ati nangin madinalag-on ini siya. Tinakasulod na siya no sa karon sa round of 16. Ang 20 anyos nga Filipina tennis sensation na dominate ang hampang kontra sa American tennis player. After 55 minutes ang hampang, nag-retire ang player. Magsiling kita nga retire sa chess no. Ang buot silingon sina no, a player stops playing the match before it is finished. Inabangod sang injury, illness, physical inability. So, amo na, automatic daog ang kasumpong mag-amo sina. Kag-amo nang natabo no kay Alex Ayala. Kagti sa first set pa lang ining si Coco Gauff, makita na nga ti ini siya no. She was dealing with an injury sang nagtawag ini siya for a medical timeout para nga treat ang iyang wala nga kamot. She retired for only the second time sa her career. Pero ti kinahanglan eh. Si Alex, ngati ina-expect na makasulod sa top 30 in the next WTA rankings. Was also joined sa 2026 Indian Wells Open sa ila coach nga si Sandro Villane. Pero ang iyagid nga coach subong ang main coach niya si Joanne Bosch. Apisar nga ti nalipay si Ayala sa kadalagaan pero ti na subuan man siya no sa natabo kay Gauff. Iti kina-consider niya nga isa ka friend and a role model. Iti nag-team up ang duwa no sa doubles sang last year's Italian Open. So balantayan no ang next opponent ni Alex sa round of 16. So munang balantayan no kag damo gid ang nagasuporta kay Alex diri sa Pilipinas. Trentay 3 minutos magaligat sa takna nga alas G sa aga. Isa pagid ka Pinoy nagmadinalag-on no sa international tournament. EJ Obiena no nakuha ang isa pagid ka gold medal sa bago lang natapos nga ISTAF Indoor Tournament sa March 7 sa Berlin, Germany. Coming off back-to-back championship runs sa Germany kag China, gold sa gihapon ang nakuha ni Obiena, edging Simen Guttormsen sang Norway via the countback rule para ngati makuha ang kadalagan. Si Obiena, EJ cleared 5.78 meters para masecure ang third gold medal niya subong nga tuig Marso pa lang kita no. Season best height. Pareho man sang title run niya sa naglikad nga 12 Asian Indoor Athletics Championship. Nakakuha sa momentum si EJ sa 5.60 meter mark, clearing the height sa duwalang ka-attempts para magpabilin sa contention sa Bulawan. Ang Pinoy pole vaulting athlete ngati ginpakita niya nga he is on another level. Single attempt lang ang ginhimo niya para maklear ang 5.78 meters. Ngati ang iya kasumpong nga si Guttormsen napaslawan nga maklear. Iti pila ka tries man pero wala niya gid malabot. Bali gold ang nakuha ni EJ, si Guttormsen naman silver, kag si Menno Vloon sang Netherlands kag Bo Kandalita Beres ng Germany ang nakakuha sang bronze.
Kasunod sang gold medal finish ni EJ, he is currently enjoying ang isa sa mga best starts niya sa international tournament calendar. 5th overall medal, no? 3 ka gold, kag 2 ka bronze. Umalin sa nag-umpisa siya sa iyang tournament subong nga tuig with the bronze sa Düsseldorf, Germany. Pero hindi ni basta-basta ang inagyan sang sang aton nga athlete. Nasundan nato, no, ang nasundan ta ang nangin campaign ni EJ. Hindi may mga issues man nga nga ginhaboy sa iya, pero nalagpasan niya kag subong sige-sige ang paghatag niya sang dungog sa Pilipinas. Pag tinagalaom siyang masustain ang kadalagan, no? Ang streak niya sa March 20 naman. Magakompete si EJ sa World Athletics Indoor Championships sa Toronto, Poland. 36 minutos magkaligad sa 37 minutos magkaligad sa takna ng alas 10 sa aga. Isa pagid ka Pinoy nagpangibabaw, no, sa patag naman niya mga kabyanan sang pool. Daog si Johan Chua sa Pattaya Open Pool Championship sa Chonburi, Thailand. Pero ang nagkasumpong niya, kababayan man naton. Kagkaupod niya sa Philippine team nga si James Aranas sa score nga 15-5. Niyagaling nga moniker sini si Bad Koy. He was in the zone, no, sa championship match nila. Jumping to a commanding 7-1 lead. Ngati, dito na nag-set sang tone. Ang notable gid sa hampang ni Chua ang flawless sa breaking games ini. Kagang iyang defensive strategy man. Wala niya gid gintagaan sang tsansa si Aranas, no? Lipay gid kita, no, nga ang naghahampang sa pool sa gihapon sa international nga mga kompetisyon, mga Pinoy sa gihapon. Sa kadalagan, no, nagdaog si Chua sang grand prize nga $22,500 Kung i-convert mo sa peso, 1,328,512 pesos and 50 centavos. Hindi man masiling tablang hindi uuwing luhaan ang second placer nga si Aranas, matapos nga magakuha man sang price nga $12,500. So kung 738,062 pesos. Nami, no, sang feeling nga ang first kag second puro Pinoy. Okay, gidyan ang tagaan tsansa ang iban nga nasyon. Dirigin pakita, no, sang Pinoy, no, nga sa bisan diin man nga hampang naga-excel ang mga Pinoy. Minutos magkaligad sa takna ng alas 10 saga.
Mga kabiyanan, sa dugang panaton nga balita, dugang nga mga updates sa National Basketball Association, istoryahan ta kaina ang pagbalik ni Jason Tatum. Agin kalipay gin sa mga fans ng Boston Celtics kag sa NBA community. This time, istoryahan ta ang kamusta ang mga team subong no sa nagahilapit na lang nga playoffs. Marso, Tubtob, Abril, amo na ning mga games nga crucial sa mga teams. Kung gusto mong makuha ang top seed, dapat na-activate mo na ang beast mode para nga ti sige-sige ang pagdaog niyo kag ti madala niyong momentum sa playoffs. Mauna kita sa Eastern Conference. Nagapanguna ang Detroit Pistons. Kanami gid nga makita ang mga teams ang una nga kulihot. Kung na-observe sang aton mga tagpalamati, ang mga teams bala nga kulihot sadto subong ara na sila sa mataas nga rankings. Kag diri mo makita ang balanse sang isa ka liga. Unlike sa PBA subong ngati kung halin sang una SMC or MVP teams lang ang nagapangibabaw hasta subong sila man sa gihapon. Inabangod sang mga ginaligarman ngati mga lopsided nga mga trades, lopsided nga mga negosasyon ngati nagabutanggid sa mga teams ngati hindi gid mo na kabastante ang pundo sa alang-alang ngati kumbaga blaya sa kadahampang nila ang ginapamangkot na lang pila ang abansihon sang team. Arya hindi. Makita mo ngati sa pila ka tuig man nga way sila makasulod sa finals o kung sa playoffs, makita mo subong ang pagsaka sang hampang sang Detroit Pistons. Boston Celtics nagapangadua, nagapangatlong New York Knicks, nagapangapat ang Cleveland Cavaliers, nagapanglima ang Toronto Raptors, nagapangano ang Orlando Magic, nagapangpito ang Miami Heat, ikawalo ang Philadelphia 76ers, nagapang-siyam ang Atlanta Hawks, ika-10 ang Charlotte Hornets, ika-11 ang Milwaukee Bucks, ika-12 ang Chicago Bulls, ika-13 ang Brooklyn Nets, ika-14 ang Washington Wizards, kag ika-15 ang Indiana Pacers. Ang Indiana sini ginbatyagid nila no ang injury ni Tyrese Haliburton, kag ang iban nga mga mga ginasaligan nila nga mga players nagsaylo naman sang teams may may mga trade sila nga ginhimo mati makita mo gid nga dako gid ang kadulaan sang na injured ining si Tyrese Haliburton. Sa bahin naman sa Western Conference may ara na nga mga teams nga ti sigurado na nga sulod sa playoffs. Ang Oklahoma City Thunder, ang defending champs, kag ang San Antonio Spurs. Ang San Antonio Spurs ini kundi kita magsala makapila ka beses na nila na perdi sining OKC Thunder. So muning balantayan. Nagapangatlo ang Minnesota Timberwolves, nagapang-apat ang Houston Rockets, nagapang-lima ang Los Angeles Lakers, nagapang-anom ang Denver Nuggets. Ikapito ang Phoenix Suns, ikawalo ang Golden State Warriors, kasama ang LA Clippers, Portland Trail Blazers para sa 10th spot. Ka-11 naman ang Memphis Grizzlies, ika-12 ang Dallas Mavericks. Salamat gid kay General Manager Nico Harrison. Nati muna nga do nag-underperform na gid ang Dallas Mavericks subong mangud man sang trade nga ginhimo nila no sa Lakers. Kasi ang Lakers siya subong. Steady pulso sila sa babaw. Ika-13 ang New Orleans Pelicans. Ika-14 ang Utah Jazz. Kag last but not the least, Sacramento Kings. So, kung gusto mo nga makasulod sa playoffs, kung ara ka sa ital-ital, lagson mong play-in, dapat ara ka sa makuha mong 10th spot sa conference. Susubong ang sa Eastern Conference, ang team
nga ara sa 10th spot ang Charlotte Hornets. Sa pihak naman, Western Conference, Portland Trail Blazers. Para maka-advance ka sa playoffs, matapos ng 82 games, ang matabo sini, magahampang ang Phoenix sa ang number 7 kag number 8 nga team. Okay? Kung sino madaog, makuha ang 7th spot sa playoffs. Ang 9th spot kag 10th spot, amo naman ning awayan sang LA Clippers kung subong ang kung subong ang playoffs. Ang LA Clippers kag Portland Trail Blazers. Kung sino ang magadaog sa LA Clippers kag Portland Trail Blazers, amo na ang kontrahon sang napirdi sang ang napirdi sa 7 versus 8. Kag kung sino madaog sa ila, amo na ang magkakuha sang 8th and last spot sa playoffs. Bagati mas nangin exciting pagid para sa mga fans. Kagti para sa mga ara sa bottom 8, may tsansa pa sila. Kati kung sang una, kung ara ka na sa mga munang seeding, no, way ka nagahambal nga, way na ni tsansa. Pero subong, buhi pang tsansa mo. Pero ang isa sa mga hindi ko gid malipatan nga nga performance 2023 o kung 2024 nga season bala nga 2020 sang naghampang ang Miami Heat bala kontra Denver Nuggets kung nadumduman sang aton mga tagpalamati 2023 champs double check ta 2023 champs sa NBA. Kaya last year, nagdaog ang ang Oklahoma 2024. Tsakto, Denver Nuggets. Denver Nuggets kontra Miami Heat. Ang Miami Heat, kung di kita magsala, naghampang pa ni sa play-in. Pero, sila tong pinakakusog nga, nga team sa history. Halin sa play-in, nakasulod pa sila asa sa playoffs. Nakuha nilang 8th and last spot mo sa Eastern Conference. Nakontra nila ang Boston Celtics. Na-upset nila to. Damo to mga na-upset nila. Asa sa nakasulod sila sa NBA Finals. Pero mabudlay gid i-handle ang Denver Nuggets. Ara si The Joker, Nikola Jokic. Ara pa dito sa time nga to si Michael Porter, Jamal Murray, Aaron Gordon, Bruce Brown. Kompleto tong lineup nila. Amo na nga naayaw-ayawan to sila pero na-push pa to sang Miami Heat sa 6 games. So, dira mo makita ang NBA, bilog ang bola. Hindi ka kahambal nga, sigurado na niya nga muna nga team. Hindi. Iti balanse. Tanan may skills, tanan nga players may abilidad, may will to win. Pero may iban nga mga nagagawa nga issue sadto nga may mga ginpang pinahan man to gani nga involved sa sports betting. Tiara may kumbaga bala ginabantayan ka. Muna nga hindi ka pwede kahimo-himo dira sa mga anomalya para magdaog ka. Kag ikaw bilang isa ka professional player, ibaylo mo ba lang minilyon ka pesos mo nga kontrata para lang sa sports betting? Amo na nga dirita ni imbes nga mag-grow pagid ang hampang sa aton diri, mas nagakawad-an na sanggana ang mga fans. Amo nang goal kun tani dapat sang PBA nga buhion gid bala ang PBA. Matisad nga tisubong ginalangaw unless kung Hinebra ang ang may schedule nga maghampang. Hinebra ang magasulod sa finals. Pero kung hindi, ay sus. Why gid ang PBA subong? Kumugin na yung masiling nato na muna nga kung ako lang, kung may budget ang PBA, mas mayo gid ang mga out of town games. Ara ma-feel mo gid yung buhi pa ang entusiasmo sa mga basketball fans. Pero kung sa sa Manila lang pero may
ang mga hampang ipatigayon nun. Why gid chance. Muna dapat dirita ni sila makakuha sang sa mga experiences. Diri sila kuha sang learnings para nga mag-level up ang hampang. Kiti nagadamo bala ang mga liga. Ngati to the point nga ang mga gusto magsulod sa PBA way na ganigana maghampang. Kiti mas dako ang ina-income nila sa mga ligang labas, MPBL. Kaya sa uliti pasugtan ta bala nga ang liga, ang isa sa pinakatigulang nga liga sa Asia, ang madula na lang bangod man sang ginapanghimo sa pila ka mga teams dira. Pasalamat lang kita nga may coach Yeng Yao kita dira sa Rain or Shine ngati vocal sa pag-criticize sa pila ka mga issues ngati nagaapekto sa management sang PBA. 51 minutos magaligad sa takda nga alas 10 sa agang iban pagid nga mga balita sa hinampang patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Sport Zone. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Rochel Jones Sotahero, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.